Hello mga Lodi, magandang gabi. Gabi na po rito sa kabundukan ng Villamemban, Cordon Isabela. So papasukin po namin ang gubat na madilim. Ito ay ang aming adventure. So ang gagawin po namin ay maghuhuli po kami ng ibon. Maghahanting po kami. Hindi lang po ibon, kung ano man yung mga wild animals na meron namin makita. At ang gubat na ito ay mayaman sa exotic foods. Talaga naman na kung masipag ka maghanap ng iyong pagkain, makakahanap ka dito. Ayan ang aking grupo, busy sa pag-iilaw sa taas ng mga puno dahil doon mga ibon. At yung pamamaraan ng paghuli ng ibon ay ino-open ang Bluetooth speaker para sa ganon i-play yung sounds at nang mag-response sila para malaman ang kinaroroonan nila. Para sa ganon mapuntahan at doon na kami pupwesto. Yun yung kasama namin, sumablay ang kanyang ear gun. Naubusan ng hangin, hindi lumabas ang bala. So may nakita na nga po silang ibon na nakadapos sa sanga at sinubukan na barilin, ngunit kinapos ng hangin ng kanyang air gun. Habang ang iba ay busy sa paghahanap ng ibon o anumang uri ng hayop na pwedeng ulamin, at ako naman ay busy sa pagkuha ng crabs. Masarap po itong crabs na sabawan. Napakarami po rito sa ilog na ito. Napakalinaw ng tubig, so makikita mo lang sila sa gilid-gilid para ka lang namumulot ng bato. Ang buhay po dito sa probinsya ay ganito lang, napakasimple, payak na pamumuhay. Hindi naman po mayaman ang tao rito, pero sagana rin sa pagkain pag masipag ka maghanap. So dito makakakuha ka ng shells, yung tinatawag na suso. Masarap po yun din na gataan o lagyan ng anumang gulay, ampalaya. At marami ka rin makukuhang hindi lang mga exotic foods, marami ka rin makukuhang gulay dito. Hindi mo na kailangang bumili sa bayan. At dito napakasarap din mamuhay dahil malayo sa polusyon, tahimik, malinis ang tubig, masarap ang hangin, malamig, maraming punong kahoy. At pagising mo ng umaga at huni ng ibon ang maririnig mo. Bihira ang huni ng sasakyan. So ganun lang po ang buhay ng tao rito. Talagang napakasimple. At ako naman ay napasama lang sa kanila sa kanilang paghahunt dahil ine-enjoy ko ang aking bakasyon. Dahil sa susunod na buwan ay babalik na ako sa trabaho ko. Back to US na po. At at least na experience ko ang ganitong adventure. Ito ay the adventure of the darkness in the middle of the jungle. Ayan. At yung batang to, busy siya sa pagpapana. Ewan ko kung anong pinapana niya, kung makakahuli ba siya ng palos. Ayun, sa baba. Ayan siya, oh. Nag-iilaw din siya. At kapag pumapasok kami sa ganito kadilim na gubat, may baong dapat na power bank. Laging ready. Para sa ganun, pag malobat ang flashlight, may emergency charger. Ayan, may nahuli ka ba? Parang may nakita siyang isda roon. So marami raw palos o hito sa gilid-gilid pa ng bakawan o kaya ugat ng kahoy, mga kaibigan. Ayan. Ano ba yung nakita ng batang ito? At yung mga kasama ko rito ay magagaling na hunter. Yung isang bata lang sa edad na 13 ay isang shot lang siya ng baril, one shot
1 down. Ito na nga po pala yung nahuli naming crabs. Ayan o. Talagang okay na rin to. Marami-rami na rin. At may kasamang ibon. Yun yung nag-iisang ibon na binaril ng bata. 1 shot, 1 down. Ayan. At papasok po kami sa gitna ng gubat. Patuloy kami sa paglalakad. Ngunit ang panahon ay mukhang sumasama na. Nagbabadya na ang ulan. Pero patuloy pa rin kami. Kaya sobrang dilim po ng paligid. Kaya nakakatakot tignan. Kasi hindi namin alam kung anong klaseng mga hayop ang nandito. May mga ahas. Dati nang huhuli po sila ng sawa sa mga ilog. Kasi sa gabi lang lumalabas ang sawa. Mga exotic foods ang karamihan na pagkain po dito. Nanghuhuli din sila ng palaka. Pero nakatikim ako once. Kasi dito po yung lugar ng kapatid ko. Dito siya napunta. Ayan, kaya napasama ako sa grupo niya nang ma-experience din ng ganitong klaseng adventure. Ayan, patuloy silang nag-iilaw kung may makita silang, kasi may naririnig silang sounds ng ibon habang piniplay yung Bluetooth speaker. Isa po yun na pamamaraan para makahuli ka ng ibon. Pag i-play mo yung huli rin ng ibon via Bluetooth speaker, magre-response sila at malalaman mo na kung saan sila na puno na nakadapo. Ayan ang mga technique ng mga hunter. So pabalik na po kami sa aming bahay o pauwi na kami. Kasi medyo sumasama na ang panahon. Nagkakaroon ng pagkalat-kalat na kulog at kidlat. At mamaya baka biglang bumuhos ang ulan. Kaya pabalik na kami. At ito na nga po pala ang aming huli. Nakauwi na po kami sa aming bahay. Ito na ang aming huli. Ayan, ito yung ibon na nabaril nung bata kanina. Sasahugan daw ng ampalaya. Ayan. Medyo marami-rami na rin ang aming huli. At bukas pa mailuluto. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat po sa inyong pag-support.